Yan. Amen. Amen, mga kapatid na. Napakabuti ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay laging mabuti. Naniniwala kayo? Amen. Ang Diyos ay laging pinuprovide ang ating pangangailangan araw-araw. Amen. Amen. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay punong-puno ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen ba? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Praise Yahweh. Mga kapatid, masaya ba kayo? Amen. Nag-enjoy ba kayo? Amen po. Kung nandito kayo sa piging na Yahweh, nakakaramdam ka ba kayo ng kakaiba? Kung masaya kayo? Masaya kayo? Napupuno kayo ng pag-ibig? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Praise Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. So, ang ating pong ebanghelyo po sa araw na ito ay ang kayamanan sa langit. Alam niyo dati, hindi ko ito maunawaan eh. Nagbabasa lang ako, pero hindi ko nauunawaan kung anong ibig sabihin itong kayamanan sa langit. Binabasa ko lang yun sa banal na kasulatan, pero hindi ko maintindihan. Pero nung bumaon na, unti-unti ay pinapaunawa sa akin ng Diyos. Lahat naman tayo, amen? Kung hindi pa tayo kasanay na makinig ng mabuting balita, hindi pa tayo masyadong nakakapakinig ng salita ng Diyos, ay hindi natin lubos na nauunawaan ang mga talinghaga na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Doon nga sa Biblia, maraming talinghaga ang Diyos doon na kung hindi natin ito pagninilayan at hindi natin ito napapakinggan, eh hindi natin ito mauunawaan. Amen ba? Yan po mga kapatid ang katotohanan. At ayaw nga po mga kapatid sa ating ebanghelyo na sinasabi dito na huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. Amen. Sapagkat dito sa lupa ay may naninirang tanga at dalawa at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ang kayamanan doon sa langit. Sapagkat doon sa langit, walang naninirang tama kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Amen. Wala nakapapasok na magnanakaw. Amen. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo mga kapatid? Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. At dito naman sa pangalawa, nasabi dito na ang ilaw ay ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang inyong mata, ay malilinawagan ang buo mong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mga mata, kung malabo ang iyong mga mata, ay madirinlan ang iyong buong katawan. Amen. Paano kaya yun? Kapag malabo ang iyong mga mata, madirinlan ang buong mong katawan. Amen. Talinghaga yan eh. Talinghaga ng ating Panginoon. Na kung hindi mo ito pag-isipan, pagninilayan, at hindi mo ito napapakinggan, ay hindi natin ito mauunawaan. Amen. Dito muna tayo sa kayamanan sa langit. Ano ba itong tinutukoy ng Panginoon na kayamanan sa langit? Ito yung mga, kasi dalawa yan eh. Sabi ng Panginoon na, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Una, doon muna tayo
kalawang. At ang iba naman ay pagka meron kang alam nila na may kayamanan ka, may mga nagbabalak ng masama sa iyo. At ito ay ninanakaw. Maraming kasing tao na masyado silang makaghangad sa kayamanan. Kaya sabi nga natin na hindi natin masisisi yung mga tao yun dahil siyempre sa sobrang kagigitan, sobrang kahirapan, sobrang pagdarahok sa kanilang buhay. Kaya naisipan nila ang gumawa ng masama. Naisipan nila na gawa nila ng masama ang kanilang kapwa. Amen. At yung mga tao gumagawa ng ganun, ay wala sa kanila ang paghahari ng Diyos. Hindi nila alam ang salita ng Diyos. Hindi nila alam kung anong kalooban ng Diyos. Kaya, ang salita ng Diyos wala sa kanila. Kaya hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Diba, sabi nga ng Diyos, sabi nga ni Lord, nung siya pa ay nakapako sa krus, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Totoo. Amen? Hindi nila alam na ginagawa nila. Hindi nila alam na yung kanilang ginagawa ay masama. Amen? Katulad ng dalawang tulisan na ipinako sa tabi ni Jesus. Si Demas at si Estas. Diba? Pareho silang tulisan. Kaya sila ay nahuli. Pinapuri sa krus kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So dito, sinasabi ng Panginoon na hindi tayo pwede mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Kapag dito sa lupa ay maraming tao na naghahanap talaga ng kayamanan at iyon yung nagiging dahilan para sa ikapapahamak ng kanilang buhay. Amen. Katulad nga po niya, sinasabi rin sa mga nakasulatan na sinasabi sa English na money is the root of evil. At maraming tao ang masyadong mapaghangad sa kayamanan. Mga kayamanan na nasisira, mga kayamanan na nabubulok, mga kayamanan na sa paningin ng Diyos ay walang kabuluhan. Mga kayamanan dito sa lupa. At yung mga kayamanan dito sa lupa ay hindi natin madadala sa langit. Even nahahawakan nga natin yung mga bagay na yan, na mga bagay na siyang nagiging dahilan para makasala ang isang tao. Totoo. Nahahawakan natin ang mga kayamanan na yan. Totoo na kailangan natin ang mga kayamanan na yan. Pero, ang mas higit natin pagpupusan ay ang mga kayamanan sa langit. Dito kasi sa lupa, maraming kaguluhan eh. Magulo dito. Yung mga kayamanan na yan ay mayroong hangganan. Amen? Ang kayamanan dito sa lupa ay mayroong hangganan. At yung mga kayamanan na yan ay hanggang dito lang sa lupa. At ang mga kayamanan na yan ay yan ang nagiging liksa ng buhay ng tao. Amen ba? Kailangan po natin na malakas ang ating Panginoon. Kailangan ng tao ang pera. Pero sabi nga ng ating Panginoon na huwag tayong masyadong mapaghangad ng salapi. Dahil ang salapi, naririyan lang yan. Sabi nga, ang salapi, ang kayamanan natin, ay gamitin natin sa pakikipagkapwa natin. Amen. Huwag natin gagamitin ang ating kayamanan sa maling paraan. Huwag natin gagamitin ang ating mga kayamanan para tayo ay maging isang
palalo. Huwag natin gagamitin ang ating mga kayamanan para tayo ay maging mapagyabang. Amen. Marami kasing tao dito sa mundo na kapag umaangat na sila, matataas na sila, marami silang kayamanan, hindi ni sila namamansin. Wala na silang concern sa mga tao, sa kapwa nila na mahirap. Katulad ng tinatang mayaman, di ba? Yung nasa banal na kasulatan. Ang mamang ito, ang mayaman na ito, ay sagana sa lahat ng bagay. Sagana sa masarap na pagkain. Pero, wala siyang concern sa kapwa niya. Wala siyang pakialam. Kasi mayaman na siya eh. Maraming, ang lahat ng bagay, nasa kanya na hawak na ng kanyang mga kamay, ang mga kayamanan na yun. Pero wala siyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Amen. Katulad ni Lazaro, di ba? Si Lazaro nandun sa pintuan, nandun sa gate ng kanyang bahay. Naghihintay siya ng mugo o mahagisan na lamang niya sana ng pagkain ng mama na yun, ay si Lazaro na yun. Pero hindi naman na ito hinagisan ng pagkain eh. Kung nakikita natin, yan si Lazaro ay may karamdaman. Puno-puno ng sugat ang kanyang katawan. At dinidilaan ng aso yung kanyang sugat. Mabuti pa nga yung aso eh. May concern sa kay Lazaro. Buti pa nga yung aso eh. Dahil dinidilaan niya yung sugat ni Lazaro, ibig sabihin, nililinis ng aso yung mga sugat ni Lazaro. At buti pa nga yung aso may concern sa kay Lazaro eh. Amen. Pero, yung mayaman ay wala siyang pag-ibig. Wala siyang malasakit doon sa kay Lazaro. Hindi siya naawa, hindi siya nahabag. Samantalang nakikita niya na nangangailangan ng tulong si Lazaro. Pero waitik sa kanya. Wala siyang naramdaman ng habag. Wala siyang naramdaman ng awa. At pinayaan niya. Anong nangyari ng bandang huli? Anong nangyari sa buhay ng mga tayo mayamang binata? Amen? Hindi sila karating sa buhay na walang hanggan. Amen? Nandun sa Hades. Doon sa lugar na kung saan ay naroon yung pagdurusa. Kasi maging-hawa ka na dito sa lupa. Kaya pagdating doon, ay si Lord ang gagawa ng paraan para maranasan mo naman ang hirap ng buhay na pinatas mo doon sa iyong kapwa. Amen? Kasi hindi na nagkaroon ng malasakit doon sa iyong kapwa. Amen? At yung si Lazaro ay naroon sa langit. Naranasan niya ang mabuhay sa langit doon sa kapiling na Ama, doon sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ang ibig ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kabutihan sa ating puso. Na kabutihan na makakaramdam tayo ng habag at awa sa ating kapwa. Amen? Kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng kapapala eh. Kaya tayo binibigyan lamang Yahweh ng biyaya. Na kaya ka pinagpapala, kaya ka pinayayaman, para ano? Para ano kung bakit ka binibigyan ng Diyos? Para i-share mo. Ng kayamanan. Ito ay para ibahagi mo sa iyong kapwa. Diba sabi nga sa banal na kasulatan na ang kayamanan mo ay gamitin mo sa pakikipag-kapwa. Pakikipag-kaibigan. Doon mo gamitin ang pwede. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga sa iyo, hindi naman talaga sa atin, yung biyaya na yun, yung kayamanan na yun, pinadaan lang sa ating mga kamay. Kasi yung mga kayamanan na yun ay para sa ating kapwa. Pwede naman natin gamitin yung mga kayamanan na yun kasi sa iyo nga pinadaan ng Panginoon eh. Pero, ang sinasabi ng Panginoon ay kung nalalasap natin yung ginhawa ng buhay, ipalalasap din natin yung ginhawa para sa ating kapwa. Naniniwala ba kayo? Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Ang ibig
Diyos, tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Amen. Ano ba yung mga bagay? Ito yung mga bagay na pang-spiritual. Amen. Ito yung mga bagay na makalangit. Amen. Yung mga kayamanan dito sa lupa, ay ito yung mga bagay na panlupa. Amen. Ang nais ng Panginoon, yung sinasabi niya na kayamanan sa langit, ay yung mga ginagawa natin na mga mabubuting bagay. Yung mga bagay na makalangit. At iyon ang hindi alam ng maraming tao na dapat ang isang tao ay mag-impok ng kayamanan sa langit. Totoo, hindi natin nahahawakan yung mga kayamanan sa langit. Hindi natin nahahawakan. Hindi natin nakikita yung mga bagay na iyon. Kasi nga, ang mga bagay na ito na nais ng Panginoon na impukin natin sa langit ay yung mga bagay na hindi natin nakikita, mga bagay na hindi natin nakahawakan, nahihip po. Kasi ito yung mga bagay na panlangit. Amen? Merong sinabi ang Panginoon sa banal na kasulatan. Merong isang tao na lumapit sa kanya na naghahangad ng buhay na walang hanggan. Ano ako sa kanya ng Panginoon? Anong sabi sa kanya ng Panginoon para marating niya ang buhay na walang hanggan? Pagbili mo. Oo. Isisinabi mo na dito na kung nais mo maging ganap, sundin mo ang mga utos. Ano ba yung mga utos na yun? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang makikiapit, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong mga magulang at iyong mga magulang at ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Anong sagot ng tao na ito? Guru, tinutupad ko na po lahat yan, sabi ng mama. Tapos, tinignan siya ng ating Panginoon simula ulo hanggang kalangkapan. Sabi ng Panginoon, kung nais mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian. At ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Palapakan po natin ang malakas at ating Panginoon. Napaka-importante kasi yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Amen. Yung mga pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun yung susi, yun yung daan, para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Kaya, yung mga iniutos sa atin ng ating Panginoon, kung gusto natin makapasok sa kaharian ng Diyos, gawin natin yung kanyang pinagagawa sa atin. At tulad yan, merong sinasabi sa atin ng Panginoon na isang bagay na napakahirap gawin kung wala sa iyo ang Diyos, kung hindi ka pinagkaharian ng Diyos. Ano ba? Unang-una ang mahirap gawin yung ibigin mo ang iyong kaaway. Amen. Yun ang mahirap ibigin mo ang iyong kaaway. Dahil magkakaroon ka ngayon sa sarili mo. Paano ko ibigin yun? Kaaway ko nga Amen. Kaya isang challenge sa buhay mo yan Paano ko ibigin yung kaaway ko kaaway ko nga yun naranasan ko na yan. Noon nag-humini yung pare. Hindi pa ako charismatic. Hindi pa ako charismatic noon. Sabi ko ang sarili ko. Ay pare na nag-humini. Sabi ko, ano ko ibigin yung kaaway ko ngayon? Sabi ko nga, totoo yan. Hindi pa ako charismatic noon. Hindi pa natin nauunawaan. Pwedeng gano'n ang isipin ng isang tao na wala pa sa kanya ang Diyos. Ay
iyong kapwa. Amen. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Nagawa ko yun, mga kapatid. Mahirap talagang gawin kung wala sa iyo pag-aaral ng Diyos. Isa ko yun. Maraming pinag-utos sa atin ng Diyos na maging maunawan tayo, mapagmalasakit, magpatawad tayo. Amen? Pag magpatawad ka, sabi nga sabi nga sa, meron nga nagsasabi pa din, isa pa naranasan ko rin ito. Naranasan ko rin ito sa buhay ko. Sabi nila sa akin, kung ang Diyos nga, napapatawad ko pa kayo. At baka naging mapagmataas pa ako. Yun ang kasi naramdaman ko magpamataas pa ako. Sabi ko, kalukuhan. Sabi ko, pagkatawanan ng tao. Oo nga, ang Diyos na nagpapatawad. Pero ako, tao lang ako Ako na tao lang ako. Sinabi ko pa sa kanya. Hindi ko kaya patawanan ng tao ko yan. Ang laki kayo ng kasalanan sa akin yan. Yung pala ay mali. Mali pala yung katwiran na. Na kailangan pala, kasalanan mo hindi, kailangan mo magpatawad. Okay? Kasi nga, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ka magpatawad sa iyong kapwa, ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos. At doon ko naunawaan. Doon ko na kung ang ibig sabihin ng Diyos na kailangan pala magpatawad tayo para patawarin tayo ng Diyos. Kasi yun, unfair yun unfair sa Diyos yun. Ang gusto mo, ikaw, patatawarin ka ng Diyos, pero hindi ka naman nagpapatawad sa kapwa mo. O, di ba? Kaya, mali yun, unfair sa Diyos yun. Kasi, sabi nga, ang Diyos ay makatarungan. Di ba? Makatarungan ang Diyos. Kaya, ang gusto ng Panginoon ay magpatawad ka muna. Magpatawad muna tayo bago tayo patawarin. Amang Yahweh, palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, kung nais po natin na tayo po ay makapasok sa kaharian ng Diyos, sundin po natin ang pinag-uutos ng ating Panginoon. Sa gusto natin, sa ayaw man natin at gusto natin, kung nais natin tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, huwag tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan. Amen. Sabi nga sa banal na kasulatan na, sa simula pa, ay itinakda ko na kayo na gumawa ng mabuti. Kaya huwag kayong tuminto, huwag kayong mapagod sa paggawa ng kabutihan. Amen? Kasi yung kabutihan na ginagawa natin ito, ginawa natin sa Diyos. Diba? Sabi ng ating Panginoon na kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay sa akin ninyo ginawa. Amen? Siyempre, kung gumawa ka ng masama kay Sister Flor, ang igaganti sa iyo ng Diyos, masama rin. Mararanasan mo din yung kasamaan na ginawa mo sa iyong kapwa. Kasi ang Diyos ang gaganti. Diba? Sabi ka sa malalaman na, ako ang gaganti. Amen? Kaya kung gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, mabuti rin ang ibabalik sa iyo ng Diyos. Ganun di ba? Kung gusto natin na tayo ay pagpalain ng Diyos, pagpalain mo rin ang iyong kapatid. Amen? Palapakan po natin ang malakas at ating Panginoon. Katulad ng ginawa ng isang tao na tinulungan niya yung isang tao na hindi niya paano-ano. Diba? Isang tao na naglalakbay. Patungong Jericho. Amen. Mayroong dumaan na isang pare. Nakita niya yung isang tao na nakahandusay na hinarang ng mga tulisan. Dumaan yung isang pare, pero hindi na lamang niya yung tao na nakahandusay na hinarang ng mga tulisan na halos wala ng buhay. Halos lahat ng gamit niya sa katawan ay kinuha ng mga tulisan. Dumaan lamang yung pare, hindi niya pinakailangan ng taong nakahandusay. Pagkatapos, meron ba, dumaan naman yung isang libita. Nakita
Nakita niya yung taong nakahandusay. Pero hindi niya tinulungan. Tiningnan lamang niya. Wala siyang pakialam. Pinabayaan niya. Iniwasan niya. At nagpatuloy sa kanyang lakad. Ito bandang huli, dumaan naman ang isang lalaking maglalakbay patungong Jericho. Nakita niya yung taong nakahandusay. Nahabag ang taong manlalakbay na ito. Nahabag siya, nakaramdam siya ng habag at awa. Anong ibig sabihin ng habag at awa? Meron siyang pagmamahal sa kanyang kapwa. Meron siyang malasakit sa kanyang kapwa. Napakahalaga yung habag, yung awa, yung malasakit mo sa iyong kapwa. Ibig sabihin, meron tayong pagpapahalaga sa ating kapwa. Ibig sabihin, sa malawak na pagkunawa, meron tayong pagmamahal, pag-ibig sa ating kapwa. Meron ba kayo nun? Meron ba kayo nun? Kailangan po natin ng malakas sa ating Panginoon. Ayan. Pagkatapos ang ginawa nitong taong manlalakbay, umaba siya sa kanyang sasakyang kabayo. Ilapitan niya yung taong pinupok ng mga tulisan. Kinuha niya yung tubig, alak at langis. At pinuhusan niya yung mga sugat ng mamang iyon. At pagkatapos na malinisan, pinalian niya yung sugat, ang mga sugat ng taong manlalakbay at isinakay sa kanyang sasakyan. At dinala sa bahay panuluyan. At doon ay pinagpala nung may-ari ng panuluyan. Sabi niya, alagaan mo yan, gamutin mo yan, pakainin mo yan. Ito ang konting salapi, kapag kulang ka yan, pagbabalik ko ay dadagdagan ko. Amen. Nag-alay na ng lakas, nung taong nalalakban, nag-alay na siya ng lakas, nag-alay pa ng kanyang bulsa. Amen. Nag-alay pa ng kanyang bulsa yung kanyang pera. Yung kanyang pera ay ginamit niya sa pakikipag-kapwa, sa pakikipag-kaibigan. Hindi niya sinasarili yung kanyang salapi. Amen. Na siguro ang kabuhayan ng tao ito ay nasa level lang. Hindi sa mayaman, hindi sa mahirap, nasa kalagitnaan lang. At nagawa niyang ialay pati ang kanyang salapi. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. At doon nga mga kapatid, yung taong iyon na tumulong sa taong binugbo ay nagkaroon siya ng kabutihan, nagumawa siya ng kabutihan sa taong ito. At yung kabutihan na yon ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Amen? Yung kaibuturan mula sa kanyang puso, na maluwag sa kanyang puso yung kanyang pagtulong sa taong ito. Ibig sabihin, mayroong pag-ibig, mayroong pagmamahal, mayroong kabag at awa at malasakit. Kaya sabi nga ng Panginoon sa Mateo 6, sabi nga doon na, pag-ingatan ninyo na huwag pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng kabutihan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Dapat ang paggawa natin ng kabutihan ay lalakipan natin ng pag-ibig. Amen. Lalakipan natin ng pagmamahal at kababang loob. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Palapakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Sa mga kapatid, sa kayamanan sa langit, ay marami tayong maiyak ambag sa Diyos. Ito na nga lang ginagawa natin eh. Maraming yung ating sakripisyo, yung ating pagpapagal, yung ating pagtitiis, yung mga ginagawa natin para malugod ang Diyos sa atin. Yung mga
ginagampanan natin kasi yan ang kalooban ng Diyos eh. Yan ang kalooban ng Panginoon at alam natin na kapag ginawa natin yung kalooban ng Diyos, ito ay ibabalik ng Diyos. Ganun ba? Babalik ba ng Diyos? Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Ibabalik ng Panginoon yan yung mga mabuting bagay na ating ginagawa. Amen. Sabi nga ng ating Panginoon pag sumakitan, pagsikapan ninyo na kayo ay makapasok sa makipot na pintuan. Sapagkat doon, sa makipot na pintuan, ay ito yung dinadaanan ng mga taong may mabubuting kalooban. Ito yung mga tao na naghahanap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya ang pinipili ng tao, yung paggawa ng mabuti para sa ganon, makapasok tayo sa makipot na pintuan. Mahirap kasi pumasok sa makipot na pintuan Diba kailangan kubarin mo lahat yan? Kubarin mo lahat yan, wala kang ititira, ikaw lamang. Lahat ng mga kasalanan mo, lahat ng mga mali mo, iwanan mo yan, kubarin mo. Kasi doon sa makipot na pintuan, at kubaran niya. Ngayon, kung nais mo naman na doon ka sa maluwag na pintuan, na kung sana ito yung dinaraanan ng marami. Ito yung mga taong wala silang gusto sa buhay, kundi yung buhay na hindi nila pinapangarap na marating nila ang buhay na walang hanggan. Kaya patuloy silang gumagawa ng mali. Kaya patuloy silang gumagawa ng kasalanan. Amen. Kaya ang mga tao ito ay hindi nila mararanasan yung buhay na walang hanggan. Kundi doon sa buhay na patungo sa kapahamakan. Amen ba? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hangarin natin na tayo po ay makapasok sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng langit. Magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Nalalagyan natin ng pag-ibig yung paggawa natin ng kabutihan. Amen. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan po natin na tayo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. At dito naman sa ang mata, ang ilaw ng katawan. Ano kaya ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang mata natin ay iyong bintana ng ating mga mata. Dapat makikita natin, lagyan natin yung mata natin, nilat natin na mabuti yung ating mga mata. Dahil ang mga mata natin ay ito nga yung bintana ng ating mga mata. Makita natin yung mga biyaya ng Diyos. Makikita natin yung mga grasya na pinagkakalb sa atin ng ating Panginoon. Dahil ito mga biyaya na ito ng ating Panginoon para sa atin, ay ito yung bibigay sa atin ng Diyos para magpatuloy tayo sa paggawa ng kabutihan. Para makita ng Diyos yung mga mabuti natin ginagawa. Na kapag makita natin na mabuti ang ginagawa sa atin ng Diyos, yung mabuti yun na ginagawa sa atin ng Diyos, ay dapat po natin itong ibahagi. Wala namang ginawang masama sa atin ang Diyos Kaya nga, yung mga mabuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos, ayun, katulad yan, pinagpapala tayo ng Diyos, i-share natin sa ating kapwa, yung mga biyaya na yun. Sabi nga na, huwag tayong magiging maramot sa ating kapwa. Kung meron tayong mayabot sa ating kapwa, magbahagi
ibigay lahat, magtira ka naman ng para sa iyo. Amen ba? Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, yung abilin sa atin ng Panginoon ay lalakitan po natin ng pagmamahal. Lalakitan po natin ng pag-ibig. Ang mga bagay na ginagawa natin ay mula sa Diyos. Mga bagay na mabubuting bagay ay mula sa Diyos. At pagsikapan natin na tayo po ay makapag-impok ng kayamanan sa langit. Sapagat ang kayamanan sa langit ay ito ang magiging susi para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ipakita natin sa magitan ng ating mga gawa yung ating tunay na pananampalataya. Diba? May pananampalataya nga tayo kung wala naman tayo sa gawa. Paano matutuwa ang Diyos? Amen? Sinasabi natin, meron tayong pananampalataya, pero hindi ka naman lumalabas. Yung ka lang nakakulong sa bahay mo. Diba ang utos sa atin ng Diyos, kumayo ka at ipahayag mo ang salita ng Diyos? Yun ang mensahe sa atin ng Diyos eh. Diba? Yun ang pananampalataya, may gawa. Amen ba? Ito nga yung sinasabi ni Apostol San Pablo eh. Hangal, ipakita mo ang iyong pananampalataya at ipakikita ko ang aking pananampalataya na may paggawa. Eh may pananampalataya ka nga, wala ka namang ginagawang mabuti. Diba? Pwede wala rin, patay din ang iyong pananampalataya, hindi mo rin nasusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya dapat ang ating pananampalataya ay lalakipan natin ng pag-ibig. Palapakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Kaya't huwag ninyong uubusin ang inyong mga lakas, ay ninyong mga oras at panahon, na mga natitira pa sa mundong ibabaw, sa mga bagay na walang kabuluhan. Pagkos ialay ninyo ang lahat ng ito ng buong puso, buong kababaan ng kalooban, buong katotohanan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Amen. Palapakan po natin ang malakas ang ating Panginoon. Kaya nga sabi natin, yung natitira natin buhay dito sa lupa, yung natitira natin hininga, yung natitira natin lakas, yung natitira natin buhay, ay gamitin natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Paano natin paglilingkuran ng Diyos? Sa magitan ng ating kapwa. Amen. Kailangan naman ang Diyos ibababa dito eh. Ang Diyos ay Espiritu. Diba? Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon na paglingkuran natin ang Diyos sa pagitan ng ating kapwa. Kung ano ginawa mo sa iyong kapwa, ay sa Diyos natin ginawa. Amen. Kaya ibigay natin ang todo-todo, ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating lakas, ang ating bulsa. Amen. Lahat na, bigay natin. Triple P. Kung sinasabi natin is triple P. Presyo, talent, at ano ba yan? Talent, presyo, at talay. Tatlo yan ang hinihingi sa atin ng Diyos. At hindi ka pwede magreklamo yan, bawal magreklamo. Amen. Amen. Eh, alam ng Diyos yun eh. Pero kang oras para sa Kanya. Diba? Kaya sabihin mo, kabala ka sa loob ng bahay mo. Kahit na may sakit ka, kung kaya mo naman ang maglakad. Diba? Ganyan si brother eh. Sabi ni brother na eh. Dito ka nga pagagalingin ng Diyos. Kung may sakit ka at kaya mo naman ibang lumakad, go. Diba? Go ka. Punta ka sa gawain ng Panginoon. Pero kung ka na sa loob ng bahay mo at wala ka namang ginagawa, sa loob ka na ng palataya mo buhay. Amen? Wala. Kaya yun ang tinandaan ko kay brother. Kaya nagkaroon ako ng mindset na ganun pala. Kung kaya mo pa rin naman kalumakad at meron akong ganyan, go ako sa gawain ng Panginoon. Kasi dito tayo palalakasin at pagalingin ng ating Panginoon. Gets nyo ba? Alam mo ka natin na malakas sa ating Panginoon. Amen.
Alam mo mga kapatid, naranasan ko yan. Sa isang sima. Kasi natandaan ko yung sinabi ng punong lingkod natin noon. Yung mga paa ko, puro sugat yan. Nagpunta pa nga ako doon sa healing, ano yung Hiling galing. yung healing galing. Sa Nagpunta galing. ako, healing galing. Nagpunta pa ako doon para gumaling yung sugat ko sa paa. Hindi, ano, Calvario. Ha? Si Hilinggan, si Calvario. Sa prayer house pa tayo. Oo, nasa prayers pa tayo noon yan. Yung paa ko sugat-sugat yan, pinag-prayers ako maglakad. Ganyan, nakamedyas lagi yan. Kaya tinidaan ko yung sinabi ng ating punong lingkod. Kung kaya mo yung bakit kaya naiiga-iga ka, punta ka doon sa gawain ng Panginoon, pagkagalingin ng Diyos, doon ka palalakasin ng Diyos. O, ay ginawa ko yun. Kahit na nakatingin sa akin ng mga tao na, nag-isa lang ako. And then, yung asawa ko naman, nasa trabaho yan eh. Kahit ako lang, tinisikap ko talaga makarating doon sa gawain ng Diyos. At praise the Lord, pinagpala ako ng Panginoon, pinagagali ako ng Panginoon, pinagalakas ako ng Panginoon. Eh, malog ako sa pera noon. Malog ako sa pera noon, kasi meron akong budget eh. Kaya, nagagawa ko yun yung patuloy na bumayo ng bumayo. Kaya ito, awa ng Panginoon, hanggang ngayon, nakatayo pa rin ako. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ako na gumaganap sa aking tungkulin at patuloy na bumahayo upang ang Diyos ay mapaglingkuran. Kasi, alam niyo kung bakit kaya hindi ako tumitigil. Iniisip ko yung aking pamilya. Yung aking mga mahal sa buhay. Dahil sa iyo, iingatan ng Diyos ang pamilya mo. Iililigtas. Totoo yan. Kasi na-experience ko na yan sa mga anak ko. Yung apo ko, si Ayan, na si Man, may mga digmaan na hindi sila makauwi dahil merong hadlang sa mga digmaan na nagaganap sa ibang bansa. Mga pirata yun. Oo, siguro hindi ko alam. Pero yung apo ko, nakauwi siya na malakas, walang anumang gamit sa kanya. Malakas yung apo ko, nakauwi siya na maluwalhati. At yun ang pinapanalangin kay Lord na huwag niyang pabayaan yung aking apo na naroon sa malayong lugar. At salamat sa Panginoon, inaayos ng Diyos yung aking pamilya, yung aking mga mahal sa buhay. Inaayos niya ang bawat isa sa aking pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay narito ako sa gawain ng Diyos. Sa malakas ako at kaya ko, at may pera ako, tuloy, gawain ng Panginoon. Amen. Talagang ganun ang mindset natin, kapatid. At huwag tayong umasa sa ating kapwa. Kaya tungkulin mo yan eh. Kapanin mo yan eh, may ating sa'yo ng Diyos. At natatakot ako, pagkulang may takot ako sa Diyos. Natatakot ako na binigyan ka ng tungkulin mo, tapos binabaliwala lang natin. Hindi pwede. Takot ako talaga sa Diyos. Kaya, yung mga tungkulin ko, sinisilap ko na magampanan. Maliban na kulong, meron akong yung tawag dito, may magsusubstitute sa akin, katulad ni Ate Heidi. Meron akong tungkulin sa simbahan na every Tuesday. Nag-nobena ako doon, kaya maaga akong umalis, alas 4 pa lang umalis ako ng bahay. At doon ako nag-nobena ako. Sabi nga ni Joel, okay, bakit ang aga-aga mo naman? Meron ako tungkulin din ako, nag-nobena ako. Yun. Ayun, pag meron ko importanteng lakad na hindi maiwasan sa Ate Heidi ang nagiging ang kapalit, siya yung gumaganap ng aking tungkulin. At least, hindi ko yun napabayaan. At least, merong gumanap. Merong gumanap sa tungkulin ko. Amen. Di ba, sabi na natin na magpunuan tayo ng kapukulang ng ating kapwa. Amen. Tayo ang sinisikap natin na magawa natin ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang malakas sa ating Panginoon. Maraming salamat po kay Amang Yahweh.